no renovation, no painting shall overpower it. Diba? Alam niyo ba yun? So kahit na under renovation ng St. Andrew, kahit na pinupinturahan, inaayos, praise God, He uses yung kanyang mga niligtas para patuloy yung kanyang gawain. Diba? So praise God sa buhay ni Brother Raymond, sa kanyang pamilya. It's a blessing, nakaka-bless na malaman yung ganito na kahit sarado yung sa St. Andrew, nagpapatuloy yung gawain sa tahanan na ito. At naalala ko lang yung sa Dubai, kila Sister Allen, dahil sila yung nasa sentro, para bang yung bahay nila, yun ang headquarters ng mga gawain. Lagi kami doon. At oftentimes, yung pagpapakain, of course, nagluluto kami. But then sila, yung magpakape ka ng 2 beses isang linggo, pag kinompute mo yun sa isang buwan, ang laki din po noon. But then para sa kanila, they consider it as a privilege and honor in serving God. So, magitan ng pag-serve sa kanyang mga lingkod. Diba? So, it's nakaka-bless yung malaman yun nga na papatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. So, yun. May naalala ko hindi ko alam kung sino yung nag-share. May nag-share sa akin minsan na, sabi ko, Abu Dhabi siguro. May nag-share na, mayroong isang missionaryo, nasa China siya. Tapos yung sa China, alam niyo, mga underground yung mga gawain doon, di ba? So itong missionary na to, pumunta sa isang lugar para equip yung mga pastors, yung mga church workers. Tapos pagdating niya doon, so sila ay sa isang underground, hindi naman underground na yung but then nakatago, di ba? Then nagsimulang dumating yung mga tao, isa-isa, para hindi mahalata. At tapos, yung kanang pinagtatrainingan, sahig is bato, tapos walang mga upuan, gagaya niyan, nakomportable, walang aircon, masikip yung lugar. And then, so mga around 20, I don't remember exactly yung figure. And then, so sabi nung yung missionary, sabi niya, so, tapos 3 days na yung kanilang pagtuturo ay mula umaga hanggang gabi. At yung pahinga lang is pwedeng magkape, kumain, hindi yung pahinga na. So sabi ng nagtanong yung nagtuturo sa kanila, sabi niya, yung tinanong yung isa, how many hours bago kayo makarating dito? Sabi nung 3 hours po na sumakay ng ganito, nagbangka, nagtren. Kung kumitin mo yung araw, ay yung oras, around 7 hours po para makarating dito. Sabi naman isa, 12 hours po. So, ganun sila ka-desidido na makarating sa mga trainings ng para ma-equip sila. And then, sabi minsan so nung magtatapos na sila, nagkukwentuhan sila, sabi ng isang miyembro o ng tinuturuan, sabi niya, whenever I see sa Amerika na napaka-open kayo, nag-worship sa mga lugar, as ang dami nyo, sabi niya, I pray that one day we will be like you. Sabi nung Chinese. Tapos sabi nung pastor, sabi niya, no, sabi niya. Kasi in America, sabi niya, pupunta ka sa isang church, may mga upuan, malambot yung unan, may aircon, tapos iba sinusundo na, pero yung service, nagla siya ng pag umabot ka ng 45 minutes, alisan na yung mga tao, hindi na nakikinig. Pero dito, nakaupo tayo sa sahig na bato, 12 hours na maghapon ay nag-aaral, and then nagbiyahe kayo makarating dito. I pray, sabi ng missionary, I pray that Americans, o yung mga Christian ng mga Americans, we will be like you. Diba? So bakit ko nakwento yun? In the context na ginagawa natin ngayon, nawa ito ay magbigay, kasi ngayon I'm talking to all saints, di ba? Puro tapos kayo mga workers ng Panginoon, ng iglesia na ito, walang mga baguhan. So it's a challenge sa akin, because I esteem you so high dahil kayo ay mga manggagawa na sa ubasan ng Panginoon. So
tayo sa ating pag-aaral, sabi ni Pastor Aki, chapter 10 ng Genesis. At basahin ko lang po yung sa Genesis chapter 10 simula sa verse 1 hanggang 32. Nandiyan po kayo na lahat na tumayo. At basahin po natin yung mapansin nyo yung sa mga pangalan, puro mga pangalan, at gagawin ko para later on, hindi ka na babalik-balik sa mga pangalan kung sino-sino yung mga yan at kung anong mga bansa. Ang nilagay ko na dyan, babasahin ko lang na medyo mabagal para as you see yung mga name, alam nyo kung saan nga itong location, territory, mga bansa, yung mga pangalan na yan. Para at least, alam natin saan ba nagsimula yung mga tinatawag na Table of Nations after the flood. Sabi po sa Genesis chapter 10 verse 1 hanggang verse 32. These are the generations of the sons of Noah. Shem, Ham, and Japheth, sons were born to them after the flood. The sons of Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. The sons of Gomer, Askenaz, Ripat, and Togarma. The sons of Javan, Elisha, Tarshish, Kittim, and Dodanim. From this, the coastland peoples spread in their lands, each with his own language by their clans in their nations. The sons of Ham, Cush, Egypt, Put, and Canaan. The sons of Cush, Seba, Havilah, Sabta, Rama, and Sedaka. The sons of Rama, Sheba, and Dedan. Cush fathered Nimrod. He was the first on earth to be a mighty man. He was a mighty hunter before the Lord. Therefore it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. The beginning of his kingdom was Babel, Erech, Akkad, and Calnea, in the land of Shinar. From that land he went into Assyria and built Nineveh, Rehoboth-ir, Kala, and Resen between Nineveh and Kala. That is the great city. Egypt fathered Ludim, Anamim, Lehabim, Neptulim, Partusim, Kasluhim, from whom Philistines came, and Captorim. Canaan fathered Sidon, his firstborn, and Heth, and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites, the Hivites, and the Arkites, and the Sinites, the Ardavites, the Semarites, and the Hamathites. Afterwards, the clans of the Canaanites dispersed, and the territory of the Canaanites extended from Sidon in the direction of Gerar as far as Gaza, in the direction of Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim, as far as Lasha. These are the sons of Ham by their clans, their languages, their lands, and their nations. To Shem also, the father of the children of Eber, the elder brother of Japheth, children were born. The sons of Shem, Elam, Ashur, Arpachshad, Lud, Aram. The sons of Aram, Uz, Hul, Gether, and Mas. Arpachshad fathered Shelah, and Shelah fathered Eber. To Eber were born two sons. The name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided. And his brother's name was Joktan. Joktan fathered Almodad, Sheleph, and Asarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan. The territory in which they lived extended from Mesha in the direction of Sephar to the whole country of the east, hill country of the east.
These are the sons of Shem by their clans, their languages, their lands, and their nations. These are the clans of the sons of Noah according to their genealogies in their nations, and from these the nations spread abroad on the earth as after the flood. Tayo po ay minsan pang manalangin. Ama naming Diyos, buong kapagpakumbabaan o Diyos na kami po ay lumalapit sa inyo. Panginoon, ituro niyo po sa amin ang mensahe niyo sa bahaging ito ng iyong banal na aklat na aming pag-aaralan. Hulmahin niyo po, ubugin yung aming mga isipan at kilusin yung aming mga kalooban na sundin, gawin sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang patuloy na bumabago sa amin sa bawat araw na gawin, Panginoon, ang mga bagay na magbibigay ng kalwalatian sa inyo. Marami pong salamat sa dakilang pangalan ng Jesus. Amen. Yung tinatawag na 5 points of Calvinism ay nakuha dun sa pangalang hindi po, no? So, tingnan po natin. Binasa natin kanina. Kita natin yung in a brief na background. Kita natin, so after ng flood, definitely meron lang 8 tao na yung asawa ni Noah at si Noah at yung mga anak, mga asawa ng kanyang mga anak. So meron lamang 8. But then sa ating pag-aaral, sabi dito na kung saan ang dami na ng mga tao na after ng flood, kasabi ng Diyos kay Noah sa kanyang mga anak, go and multiply and fill the earth. So yun ang sabi ng Diyos. And then dito natin kung saan nagpunta at saang territory nagpunta yung bawat mga angkan. Diba? Yung tatlong mag-anak o tatlong anak ni Noah, yung mga lahi ni Japheth, ito yung mga pumunta na tinatawag ng mga Indo-European. Ito yung nagpunta gawing Europe, Gog, Magog, at saka yung gawing India. Yung mga lahi ni Ham, ito yung gawin dito sa Egypt, Ethiopia. Ito yung mga nakapaikot sa kanila, yung mga Sinites, ito yung mga Jebusites, Canaanites. Ito yun ang mga kalaban nila. And then yung mga lahi naman ni Shem, ito naman yung dun sa gawing kasama yung Iraq, di ba? Yung lahi ni Ashur. Tapos nandun din yung Syria at yung gawing bahagi ng sa gawing Saudi. Tapos so yung Iraq, Saudi, tapos Syria, Assyria, yun ang mga yung Babylonia dati Iraq, yun ang mga naging lahi ni Shem. Tapos titingnan natin is may mga magtatanong, of course yung mga tao dati, babasahin natin si Nimrod, nagsimula siyang manakop. Diba? So pag nanakop na sila, pag sinakop nila isang lugar, nagkakaroon na ng mga nagmamigrate yung mga tao. Then pag sinakop isa dito, saan sila ay lilipat? So hanggang sa na-feel yung earth na sinasabi. And then sinasabi naman, saan nagmula yung mga dun sa Canada, dun sa saan pa man. So yung mga sabi nga natin, galing sa lahi ni Japheth. Tapos yung mga, paano naman yung mga sa Orient, sa China, sa Pilipinas, yung mga galing sa Javaman. Diba? Ayun mga galing dun sa tinatawag na, meron na, mabasa kayo doon, yung sa lahi ni Ham, merong Sinites. Ayun, yung sa China, meron yung is Sino. Diba? Ito yung mga Chinese, Sino. So yun ang mga believed to be na galing yung mga Chinese dun sa Sinites. So mga lahi tayo ni Ham. Hindi siya si Ham. So, huwag yung magdala, si Ham is isa siya sa ligtas. Diba? Isa sa anak ni Noah na survive dun sa flood. So wag na isipin na si Ham ay siya yung pinagtawanan yung kanyang tatay, di ba? So tingnan natin, ano ba yung mensahe nito? Ano ba yung nais ng Diyos na makita natin sa mga long list of descendants na ating binasa?
Diba? So, tatanong natin is, ano, babaliw-baliw ko nung pinag-aaral. Ano ba yung gagawin ko sa chapter na ito? Tapos kinukumusta ako ng mga taga-Dubai. Ito, malapit na. Mabaliw. So, tingnan natin, what is the message of God to us from this portion of the Holy Scripture? Sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is inspired by God. It is profitable for teaching, reproof, correction, and training in righteousness. All. Sabi niya, all. Ito yung tinatawag na perspicuity of the Bible, na kung saan na lahat ng mga bahagi na nilagay ng Diyos sa Bible, they are for our edification, they are for our instruction, and they are for our rebuke, training, and para tayo maging equipped, ready for the good works na in-expect sa atin ng Diyos. So unang tingnan natin dito, dun sa ating pasahe, unang makita natin, so mula dun sa, nung ginawa ng Diyos sa Genesis chapter 1, sabi doon, after na ginawa ng Diyos, sabi doon, He saw all that He has done, it was very good. Diba? Pagdating sa chapter 3, si Adam, si Eve, anong ginawa nila? So, pumasok yung sin, diba? And then, so pumasok yung sin, immediately yung kanyang anak, si pinakamabait na si Canaan, diba si Cain, diba? Sabi sa kanyang kapatid, tara punta tayo doon. Tapos, pinatay niya yung kanyang kapatid, di ba? And then, anong ginawa? Tinanong siya ng Diyos, di ba? Nasaan yung kapatid? Tapos sabi niya, oh, Diyos ko! Takot na takot siya. Di ba? Nanginginig siya sa takot sa Diyos because God is holy, He is to be feared, di ba? So, nangyari? Patawad po. Napatay ko siya. Di ba? Hindi ganun yung sagot niya, no? Yung sagot niya is, find my brother Stephen, diba? O ano yun, may anak po kayo, sagutin kayo ganon, find my brother Stephen, diba? So, pakita natin, no? Immediately, etong tao na to, he communed with God, diba? Nakipag-usap siya sa Diyos, diba? Alam niya na yung tatay niya, ginawa sila out from the dust. But then is mag-communion sa gumawa sa kanya, makita mo yung depth ng corruption ng tao. Diba? And then pagdating sa chapter 5, napakabilis is, sabi ng Diyos, yung nakita ng Diyos yung heart ng tao, it's wickedness lagi yung kanilang tinatakbo. Kaya, by God's grace, is pinili niya si Noah, yung kanyang pamilya, na gumawa ng ark, para to save yung kanilang, to preserve yung lahi ng tao na ginawa ng Diyos ayon sa kanyang imahen. And then makita natin, immediately, after ng flood, pag titingnan natin, meron ginawang, sige pa Brad, yung sa dulo na ba yung chart? Ayan, hindi niyo mabasa. So yung sa Genesis, nilagay ko yung bawat, sabi doon, and Adam lived X years, and then anak niya si ganito, tapos yung buhay niya ganito. So pinlat ko, ito yung lumabas, pero hindi mabasa dyan. So, pero dito niyo dito, yung flood nagsimula nung namatay na yung pinakamahabang tao na nabuhay. Si Methuselah. So pakita mo na, yung grasya ng Panginoon is hindi niya dinrown sa flood yung mga saints niya, kagaya ni Methuselah. Diba? Hindi niya muna mamatay si Methuselah. Siguro kung namatay na mas maaga si Methuselah, mas napabilis yung flood. Kaya dahil mahaba buhay niya, so nagtagal yung judgment. So, makita natin dyan, actually may years doon, may equivalent, kaya lang malabo. Tingnan nyo lang doon sa, meron akong sinend na soft copy. Sige Brad, yung masunod Brad. Hindi ba? Okay na? Okay na? So eto, malabo pa rin, ano? Di bale, hindi lang ko, para background lang, tingnan nyo lang, may soft copy akong binigay. Tapos may calculation din. Yung kasunod na... Ito yung gusto ko i-focus. So immediately, si Noah, sabi doon, after the flood, nabuhay pa siya ng 350 years. Diba? And then, si Shem, at tapos, papansin niyo yung si Peleg, sabi doon ng ating teksto,
Si Peleg, pinangalan siya ni Eber na Peleg because during his time, the earth was divided. Eh yun yung time na kung saan unang makikita yung pangalang Nimrod. Diba? And whose fathers, Nimrod, sabi doon, the sons of Ham, Cush, tapos sabi dito, verse 8, Cush, father Nimrod, he was the first mighty on earth to be, he was the first on earth to be a mighty man. He was a mighty hunter before the Lord, therefore it is said like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. The beginning of his kingdom. Unang banggit ng word na kingdom dito sa Bible. And then yung mga nations. Dito natin is, makikita natin dito, ano ba yung gusto ko ipunto dito? Yung number 1 point is the depth of human corruption. Na kung saan pinakita natin kanina, si Cain, tapos yung tayo ni Noah, and then even after the flood. Pagkatapos na flood, buhay pa si Noah, first-hand experience, first-hand story, di ba? Mga witness, doon sa ginawa ng Diyos, 102 years after the flood, narito na sila, yung pangalang Nimrod, ang ibig niya sabihin is, let us rebel. So yung pangalan pa lamang ni Nimrod, ay meron na siya nagpapakita na, eto yung mga tao, nagsisimula na silang magrebelde against dun sa Diyos na ang nagligtas sa kanilang mga ninuno. At buhay pa yung kanilang mga ninuno. And then, eto na yung si Pastor Aaron, siya yung pupunta sa inyo next week, sa Oriental, di ba? Ang saan ipapaliwanag niya yung Tower of Babel, di ba? Sa chapter 11. Pero dahil nabanggit yung pangalan dito, and then yung tinatawag na His kingdom ay nagsimula dun sa Babel. So, bigyan na natin ng yung konting pahapyaw na kung saan si Nimrod, so siya yung leader ng rebellion na kung saan inassemble niya para yung mga tao magrebelde against God. So, Nimrod, let us rebel. Tapos yung original na definition ng, tandaan natin, yung El means God. Diba? Bab-El. So, yung word na Bab-El, ibig sabihin is gate of God. Gate of God. Ibig sabihin is, so gusto niya is, magtayo siya ng that would reach heaven, di ba? Nang saan is, so ito yung pride ng tao, wanting to be like God. Saan natin makikita yon, di ba? Sabi dun sa garden, di ba? Hindi ka mamamatay, but the moment you eat of it, you will be like God. Diba? Ito yung tao, na kung saan, yung pride niya at yung aspirations niya na hindi lamang pantayan ng Diyos like Satan, di ba? Bagkus gusto i-overthrow ang Diyos at yung tao ang maghari. So sabi nga, binanggit yung word na His kingdom. So nagsimula siya na kung saan, dito natin, sa Genesis chapter 1, nung ginawa ng Diyos ang tao, sabi niya, let us make man according to our likeness and let them rule, let them have dominion and subdue yung creation. So yun ay being the king, di ba? Biglang hari. But then is hindi tyrant. Hindi yung dictatorship. But then is stewardship. Na kung saan yung binigay kay Noah is maging steward dun sa ginawa ng Diyos. Hindi para i-manipulate mo yung mga parang dictator na kagaya nung sa panahon ni Stalin, di ba? Yung sa Russia, na kung saan dictatorship yung communism, pero na kung saan later makita mo na si Nimrod, yun ang naging way niya para yung mga tao mapasunod sa kanya. So siya ay yung unang leader na kung saan he was a mighty hunter before the Lord and he was the first mighty man on earth. Hindi siya pinupuri ng Bible na siya ay mighty, na siya ay matikas, na siya ay matipuno, na siya ay, kasi later previously sa chapter 5, mga Nephilims, they are mighty men. Diba? But then they are describing yung mighty sila, not in obedience sa Diyos, bagkus dun sa kanilang wickedness. So pinupunto ko lang dito, para magkaroon kayo ng view, makita nyo na, ganun pala yung tao. Kahit buhay pa yung mga ninuno niya, alam nila yung mga istorya,
they don't pay any attention dun sa mga bagay na iyon. Tingnan natin, ano ba yung lesson na pwedeng makita natin even sa graph na ito o sa diagram na yan. Nakita natin, sabi ko kanina, si Adam, he produced Cain. Diba? Si Noah, si Ham, Shem, Japheth, they produce yung mga tao na ito. But anyways, titingnan natin pag pupunta tayo sa Revelation actually, yung binasa natin ganyan sa scripture reading, Revelation chapter 20, verse 1 hanggang 10, 1,000 years, si Satan, he will be bound in the bottomless pit. And Christ will rule in righteousness for 1,000 years. Yung mga tao na tumawid doon sa 7 years tribulation, ito yung rapture of the church, kung pre-trib tayo, di ko alam kung anong view kayo, ako, pre-trib ako, diba? Rapture of the church, and then there will be 7 years tribulation. Merong mid-trib, merong post-trib. So, I believe, yung sa sinasabi is, after ng rapture of the church, then there will be 7 years tribulation. After the 7 years tribulation, Christ will come back, kasama yung kanyang mga saints, kasama yung mga angels, then they will rule for 1,000 years. Hindi 4,000, 1,000 years. But then is tayo ng mga saints na with glorified body na, hindi tayo mag-aasawa, hindi tayo mag-aanak. Diba? Kasi we will be like angels. Pero yung mga tatawid dito, may mga maliligtas dito, especially mga Jews. At marami pang tatawid. Kaya lang, so nasave sila, by grace din, but then is tatawid sila sa millennial kingdom with flesh. Wala silang glorified body. Tayo, hindi na tayo mag-aasawa, hindi na tayo magkakaanak. But then sila, dahil tatawid sila dun sa millennial kingdom, they have still possess yung corrupt nature. Diba? So, 1,000 years, ipapopulate nila yung earth ulit. Diba? Sabi doon, after ng 1,000 years, pakakawalan si Satan. And then sabi niya, kakalat siya, pupunta sa Gog and Magog, Magog, four corners of the earth, and then he will deceive like the sand of the seashore. Imagine niyo, 1,000 years reigning in righteousness ang Diyos, and then pag tinanggal si Satan, pinakawalan mo, yung tao ay ganun kabilis sila na susunod sa kanya, papaikutin nila yung Jerusalem para i-overthrow o mag-rebelde muli sa righteous king. So tingnan natin, si Eva, si Adan, they produce a rebellious king. Yung panahon ni Noah, though save yung kanyang mga anak, they produce yung mga corrupt na mga tao na to. And then even doon sa millennial kingdom, where yung mga ninuno, yung mga tatay, mga magulang, they enter the millennial because they were saved by faith. But then they produce offspring na kung saan is still rebellious against God. Nakita nila yung kabutihan ng Diyos. Diba? Ano yung lesson din sa kwento na yon? Especially sa atin, mga magulang, I believe there's a great lesson para sa atin. Lahat mga magulang, di ba? At magiging magulang. Diba? Kung di pa kayo magulang, pwedeng nang gugulang kayo. Okay, magiging magulang kayo. By God's grace, lahat dito magiging mga magulang. Di ba? Amen? Amen! Amen. Christ's sake, di ba? Amen kayo agad. Nasa harapan ko yung isang magiging magulang pretty soon. Di ba? So, ito yung unang I believe na pwedeng matunan natin sa pasahe na to. Salvation is not passed by hereditary. Yung kaligtasan, hindi siya dahil sa pastor, yung tatay mo, pastora yung nanay mo, di ba? Ay automatic na ikaw ay ligtas. O automatic na ikaw ay saved. So ito yung, I believe na tayo lahat ay mga Christian. Di ba? Tayo ay mga workers. But that does not mean, do not underestimate yung capacity, capability ng ating mga anak. Huwag natin silang i-underestimate. Bring them in the knowledge of God. Yun ang turo doon sa Ephesians, di ba? Father, bring your children in the knowledge of God. Sabi din ni Solomon, di ba?
train up a child in the way he should go, so that even when he's old, he will not depart from it. Ito yung sad truth na maraming minsan, mga anak ng mga pastor, dahil yung mga pastors o yung mga magulang nila, busy sila nagba-Bible study, busy sila nagtuturo, and then yung mga anak is lumaki sila kasama nung teacher nun sa internet, sa YouTube, di ba? Yung pinapanood sa YouTube, puro mga madugo, di ba? Puro kung ano nung mga love story, di ba? And then, ano nangyari sa kanilang mga, so yun ang naging teacher ng kanilang mga anak. Hindi natin sabihin na, ay hindi sila tinuruan, yung mga tao na to, I don't think na si Noah ay hindi niya, kasi bago yung flood, sabi doon, Noah preached 120 years, he was a preacher of righteousness. But even Noah is corrupt. Diba? He was saved by grace. Kasi, imagine nyo yung sad story, after ng flood, there was a hero, di ba? Hero, Noah the Great. Di ba? And then, ano ginawa niya? Nagtanim siya ng vineyard, and then, anong nangyari? Nalango siya, and then, hubot-hubad siya. Tapos, anong nangyari? Pagkagising niya, nahimasmasan siya, may hangover pa, hinanap niya yung kanyang apo, di ba? Cursed be Canaan. Diba? Bakit din niya kinurse si Ham? Diba? Sabi ni MacArthur, because sabi niya, you cannot curse a saint. Diba? So, kinurse si Canaan, perhaps, hindi pa siya saved.